Tagumpay nga po mga idol na nakabawi ang Dallas Mavericks sa kanilang game laban sa Atlanta Hawks. 120-118 na pinangunahan ni Anthony Davis na nagtala ng 34 points, 15 rebounds sa kanyang 14 out of 23 shooting kasama na ang nagawang game-winning floater sa huling segundo para maselyuhan ang panalo. Tinulungan rin naman siya dito ni na Klay Thompson na merong 17 points at si Spencer Dinwiddie 14 points, 10 assists. At sa pagkapanalo, umakyat na sa 38 wins, 39 losses ang record bilang number 9 kung saan umabot na sa 1.5 games ang kanilang kalamangan sa top 10 na Sacramento Kings na galing pa lang sa talo kontra sa Washington Wizards. At syempre 2.5 games naman ang lamang sa top 11 na Phoenix Suns na merong 4-game lose streak. Sa kanilang tatlo, Dallas lamang ang may winning record since pareho ngang nag-i-struggle ang Suns at Kings na manalo. Kaya hindi malabo na ma-secure nila ang pwesto sa play-in tournament bago matapos ang regular season. Samantala, umuburan na naman ang panalangin ng mga Lakers fans ngayong araw matapos matalong muli ang Denver Nuggets sa kanilang back-to-back game laban sa San Antonio Spurs 113-106. At dahil sa pangyayaring ito, sa wakas nakabalik na ang Lakers sa third seed sa West matapos nilang maungusan dito ang Nuggets na bumagsak sa 47 wins, 30 losses. May pagkakataon na nga sana lang mas malamangan ito bukas kung maipapanalo ang game laban sa Golden State Warriors. At bago pa magpatuloy muli, ay inanunsyo na ni LeBron sa isang interview na siseryosohin nga po niya ang lahat ng laro dahil plano nga nilang magkaroon ng home court advantage. Bukod dyan, pinuri rin naman ito ang halos lahat ng mga kakampi. Kung hindi nga daw sa kanila siguradong hindi aakyat ang Lakers. At isa sa kanyang pinuri si Jackson Hayes na binigyan niya ng shout out at credit matapos itong mag-step up matapos mawala si Anthony Davis. Hindi nga sila nito binigo. Pinatunayan ni Hayes na kailangan nila ang kanyang enerhiya sa ilalim at ang kanyang puwersa o sa opensa at higit sa lahat ang mga alley-oop dunk na pinangangambahang play sa kanilang mga kalaban. Natulungan rin naman ito na makagalaw ng maayos si Lucas sa loob ng court kaya isa siya sa magiging malaking tulong pagdating ng playoffs. Sa kabilang banda, dahil nga natalo kahapon ng Golden State Warriors ang Memphis Grizzlies, tuluyan na nga nilang nakuha ang tiebreaker matapos silang magkaroon ng 3-1 na record sa regular season series. Ibig sabihin kung sakaling tabla ang kanilang record sa West, Golden State ang aakyat, which is isang malaking advantage sa team. Ngunit kahit nagtapos na ang laro sa Memphis, nakafocus nga sila next game laban sa Lakers, nagbigay pa rin naman ito ng problema matapos maibalita na iniimbestigahan ng NBA ang kanilang player na si Buddy Hield at ang kanilang nakalaban kahapon na si Ja Morant dahil sa pinagbabawal na gestures na ginawa ng dalawang ito. Well, alam naman nga ninyo na ang history ni Ja Morant sa mga ganitong klaseng gestures kaya posibleng patawan siya ng suspension. Ngunit sa parte na Buddy Hield, posibleng warningan lamang ito o di kaya patawan ng multa, lalo pat eto nga ang unang beses na gumawa siya ng ganitong klaseng pinagbabawal na gestures sa loob ng court.